Tanong ko lamang po kung totoo ba yung sinabi ni Brother Eli na yung rosaryo daw device ng paganism, Ang rosaryo, device ng paganism. tsaka bawal sa Diyos ang paulit-ulit. Yun ang dapat nating maintindihan doon. Mananalangin ka paulit-ulit, bawal po ng Diyos yun. Bawal ni Kristo po yun, kapatid. Dahil sabi niya, one word is enough for a wise man. Kung sa wise Ang sabi nga ng kawikaang Tagalog walang katagang sabi sa marunong umintindi. One word is enough for a wise man. Kung sa wise man lang, one word is enough na. Paano pa kaya sa Diyos? Kaya hindi na daw kailangang uulit-ulitin ang pagdarasal dahil ano ba daw ang reason natin para ulit-ulitin ang pagdarasal? I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Kahit bumabagyo, kumikidlat, kumukulog, manalangin ka, kahit napakahina ng boses mo, maririnig ng Diyos yun. Meron bang reason para ulit-ulitin mo yung panalangin? Bingi ba raw ang Diyos kaya natin inuulit-ulit? Para kang pinalalagay mo bang ang Diyos hindi marunong makinig at ang Diyos ba bingi o kaya makulit o ano ba? Ulit. Yan po ang gusto kong itanong sa iyo, Father, at naway mabigyan mo ng magandang kasagutan. Magandang gabi mga kaibigan at ito naman tayo sa ating punto por punto. Magandang katanungan yan, no? Ang ginagamit ni Brother Eli Soriano, itong Mateo chapter 6 verse 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Bakit? Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Wag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. So klaro mga kaibigan, nagamit niya. Nandito lang ang sagot. Kahit hindi na tayo gagamit pa ng ibang teksto, sa kanyang teksto mismo, nandyan lang ang sagot. Sabi niya, bakit tayo manalangin ng paulit-ulit, no? Para kang pinalalagay mo bang ang Diyos hindi marunong makinig at ang Diyos ba bingi o kaya makulit o ano ba? Bawal yun Mateo chapter 6 verse 7. Sabi, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Gaya ng ginawa ng mga pagano. So ano ang ipinagbawal base sa tekstong ito? Yung walang kabuluhang paulit-ulit. See? So, ang dapat natin na hindi ulit-ulitin sa panalangin, yung walang kabuluhan na mga salita. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Pero hindi niya pinatuloy Ating babasahin, no? Sa ating pagrorosaryo, ano ba ang mga salita na ating sinasabi? No? Dito, ang ipinagbawal, klaro, walang kabuluhan. Ang dapat nating hindi gawin. Pero ang Our Father, sino ba ang nagturo dyan? No? Sino? Ating mabasahin ang Matthew chapter 6 verse 9. No? Matthew chapter 6 verse 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalawalhatian magpakailanman siya nawa. Sino ba ang nagtuturo sa panalangin na yan, Brother Jando? Si Kristo po. So, yang panalangin na yan ay may kabuluhan.
So sa Mateo 6:7, ang ipinagbawal yung walang kabuluhang pag-ulit-ulit na panalangin. So klaro. Pangalawa, no? Ang ating paulit-ulit na panalangin, yung Hail Mary full of grace. Sino ba ang nagsabi niyan? Galing ba yan ng tao? Mabasahin natin ang Biblia, mga kaibigan. Luke chapter 1 verse 28. Ito ang nakasulat. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So sabi ng ating Panginoon si Mary, through Angel Gabriel, full of grace. Pero para ni Brother Eli Soriano, si Mary ay Libong naniniwala, paniniwalain mo ang tao, ang Diyos naging fetus, napunta sa tiyan ni Maria, may kasamang mga kung ano-anong dumi ron. uy, madumi, no? So, hindi yun ayon sa banal na salita ng Diyos, mga kaibigan, no? So, sino pala ang nagsabi sa Hail Mary full of grace? Galing sa anghel. So, ang salita ng anghel, may kabuluhan o wala? Meron. Meron. Ano ba ang pinagbawal dito? Mateo chapter 6 verse 7. Walang kabuluhang paulit-ulit. Na mga panalangin. So kapag may kabuluhan, pwede yun. No? Dahil sabi niya, bakit naman paulit-ulit na magdasal? Hindi po naman kailangan ulit-ulitin. Sabi nga nung kanta, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. One word is enough for a wise man. Bawal sa Diyos ang paulit-ulit. Yun ang dapat nating maintindihan doon. Mananalangin ka paulit-ulit, bawal po ng Diyos yun. Bawal ni Kristo po yun, kapatid. Mga kapatid, sabi niya, bawal sa Diyos ang paulit-ulit. Dahil, kinukote niya ang Matthew chapter 6 verse 7. Pero very specific, ang ipinagbawal ng Diyos dito. Yung paulit-ulit na walang kabuluhan. Kapag ang ating panalangin ay may kabuluhan, hindi yon ipinagbabawal ng ating Diyos. No? Dahil si Kristo mismo nanalangin ng Ama, sa kanyang Ama, nanalangin sa kanyang Ama. No? Paulit-ulit. Babasahin natin. At lumakad siya sa dako paroon. At siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. So, kung sabi ni Brother Eli Soriano, bawal sa Diyos ang paulit-ulit. Pero si Kristo, nanalangin sa kanyang Ama, sa ikatlong pagkakataon, sinabi niyang muli, ang gayong pananalangin. Namangha lang ako, brother, mga kaibigan, namangha ako, bakit hindi niya ito ginagamit na talatang ito? No. Bakit hindi niya sinasabi sa kanyang mga kaanib? Dahil kasalungat ito sa kanyang aral. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad, at siya'y nanalangin, at yun din ang kanyang sinabi. So, klarong-klaro, mga kaibigan. Yun din Ang kanyang sinabi. Sinabi niyang muli, ang gayong panalangin. No? So, si Kristo, mga kaibigan, no, nagdasal, nananalangin, paulit-ulit. Hindi totoo na bawal sa Diyos ang paulit-ulit. Yun ang dapat nating maintindihan doon. Mananalangin ka paulit-ulit, bawal po ng Diyos yun.
Bawal ni Kristo po yun, kapatid. So, ano ba ang bawal? Yung walang kabuluhang paulit-ulit. Pero itong salitang ito, may kabuluhan ito. Bakit? Turo ito ng ating Panginoong Hesukristo. Itong Hail Mary na ating panalangin, galing ito ni Anghel Gabriel. So, makabuluhan ito. So, hindi ito kasali na ipinagbabawal base sa talata na kanyang ginamit mismo. Ayun, patuloy tayo. Ating babasahin ang mga anghel sa langit, mga kaibigan. Paulit-ulit na nag-awit sa ating may kapal. No? Paulit-ulit, araw at gabi. Basahin natin. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. See? Klaro-klaro. Walang pahinga, araw at gabi. Umaawit ang mga anghel, no? Paulit-ulit, banal, 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 Panginoong Hesus, Panginoong Diyos. Araw at gabi, umaawit sila, paulit-ulit. Dahil ang kanilang salita, ang kanilang panalangin ay may kabuluhan. No? So, hindi kasali yun. Therefore, ang ating Holy Rosary, paulit-ulit nga, pero may kabuluhan yan eh. Our Father, Hail Mary, galing ni Kristo, galing ng Anghel. So, ang salita nila, ang pagtuturo ni Kristo ng Our Father, ay may kabuluhan yun. No? Sino ba ang laging nagdadasal ng Our Father? Di ba? Sa panahon na magro-rosaryo tayo. No? So, therefore, we are disciple of Christ. Bakit ba tayo paulit-ulit sa ating pagdasal sa Santos Rosaryo? Dahil si Kristo, nanalangin, paulit-ulit. So therefore, ang ating banal na panalangin sa Santo Rosario, hindi yan labag sa Matthew chapter 6 verse 7. Dahil, anong rason? Ang ating paulit-ulit na dasal ay galing mismo sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang Hail Mary galing sa Anghel mismo. So, may kabuluhang mga salita yon. No? So, dito, walang kabuluhan. At then, si Kristo mismo, nanalangin sa Ama paulit-ulit. And then, sa Revelation chapter 4, verse 8, ang mga anghel, no, nagpupuri sa Diyos paulit-ulit. At bakit tayo, nasabi ni Mary, Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Bakit? Dahil nandyan yan sa Biblia. Ating babasahin, Luke chapter 1, verse 48, brother. For he had regarded the low estate of his handmaiden. For, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. So very clear, all generation, lahat ng tao, all generations shall call me blessed. Pero para sa ating kapatid, si Mary, ano si Mary? Napunta sa tiyan ni Maria, may kasamang mga kung ano-anong dumi ron. Sabi ni Brother Eli Soriano, ano bang tawag sa iyo? Sa Diyos, no? Kapag tinawag mo ang Diyos, sa pamagitan ng panalangin ito, Our Father who art in heaven, holy be your name. Ikaw ay tunay na kanyang anak. Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Ha? Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya, Jehovah? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin, nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Alam nyo to, ha? Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ano ang tawag mo? Our Father, sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang father mo, may pangalan. Ano ba? Pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, Tatay! Tatay! Sakluluhan mo ko. Amen? Ayan. Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Tama na yun. Naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay Bisaya, kay Hiligaynon, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. So, nakita natin, nadinig natin, nasabi niya, kapag mananangin tayo sa Our Father, no? Yan ay pagpatunay na tayo ay mga anak ng Diyos, no? Kung ating paulit-ulit na ipanalangin itong Our Father, hindi man ito walang kabuluhan, no? Ulit-ulit din na ating pinatunayan na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Therefore, hindi ito masama. No. Amen. Yan ay punto por punto